Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo ng ating Bible class. Katulad po ng nabanggit ko last time, magsisimula po tayo ng bagong paksa sa ating pong pag-aaral. At ito po ay ang church discipline. At para ngayon po ay mag-aaral tayo ng isang pasimulang aralin or preliminary lesson para po sa topic na ito. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa panahon na ito ng pag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po kami at turuan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dalhin kami sa daan ng katotohanan at pagkatuklas sa mga nais ninyo na sundin namin pagdating sa paksa ng pagdidisiplina sa loob ng iglesia. At nawa ito po ay maging malinaw sa amin at maging bahagi po ng aming kultura na sumunod sa inyong pattern na ibinigay sa amin sa New Testament, especially when we are addressing sins inside the body of Christ. Dinadalayan po namin yung aming mga kapatid na wala pa dito. Sana po sila makahabol sa aming pag-aaral at pare-pareho po kaming makinabang sa kagandahan ng inyong mga katotohanan na iyong ihahayag sa amin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Okay, so pakilagay po muna sa inyong ang inyong mga cellphone sa silent mode, no? Para po hindi po tayo magkaroon ng distraction sa ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pag-awit. Ito pong hymn na ito ay bagong hymn. Awitin po natin ngayon sa Bible class and then ulitin natin mamaya sa ating worship service.
May this become a prayer ng puso ng bawat isa sa atin ngayon as we prepare to accept blessings from the Word of God. So ang topic po natin ngayon ay introduction para sa series na ito. Mahalagang tanda ng isang malusog na iglesia, biblical na disiplina. So para sa pasimula, gusto kong banggitin na pag pinag-usapan po natin ng biblical na disiplina, dapat nagsisimula ito sa biblical na pagkaunawa ng pagiging miyembro ng iglesia. Bakit mayroong disiplina? Sapagkat mayroon din pong katuruan ng Biblia kung sino lamang ang nagiging miyembro ng iglesia. At pag-aaralan din natin yan sa kabuuan ng series na ito. So yung pong pagiging miyembro ng isang iglesia ay mahalaga sapagkat ito yung naglalagay sa atin at sa pagitan natin at ng mundo ng marka. So meron pong demarcation line between the church and the world. At yun po ay ang pagiging totoo na ang iglesia ay dapat nabubuhay sa kabanalan at ang mundo, at alam naman natin, ay balot ng kasalanan. So yun po yung malinaw na pagkakaiba ng iglesia sa mundo. Ang iglesia ay nagde-demonstrate ng kabanalan, kaluwalhatian ng Diyos, while on the other hand, ang mundo ay balot ng kasalanan at kadiliman. Yun po yung demarcation line. Kaya miyembro ang isang iglesia, bahagi tayo ni Kristo, we are in Christ, and we are no longer part of the world. And because we are part of the body of Christ, dapat nakikita sa atin yung qualification at yung quality ng pagiging isang mananampalataya ni Jesucristo. At ang disiplina ay tumutulong din sa isang church para mapanatili yung pagkakahiwalay na yan ng mundo sa iglesia. So, sa madaling salita, yung pong church discipline, ito po yung ginagamit ng Diyos na pamamaraan para mapanatiling dalisay ang iglesia. Para mapanatiling pure ang iglesia na ito na nagpapakilala na sila ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po yung disiplina sa iglesia ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa at kahulugan sa pagiging miyembro ng iglesia. At ito rin yung marka na ang yung iglesia na yon na mayroong malinaw na pagkakaunawa sa kung ano ibig sabihin at kahalagahan ng church discipline ay isang malusog na iglesia. So tanggalin mo ang mahusay na pagkaunawa sa church discipline at tinanggal mo rin yung pagiging healthy ng isang church. So very important ang church discipline pagdating sa ating identity as the church of God. So ano yung disiplina sa iglesia? So sa mas malawak na pakahulugan, ang disiplina ay pwede nating sabihing pagtuturo. Halimbawa ay gusto mong mag-aral, magmaneho ng isang sasakyan, so dadaan ka sa proseso ng pag-aaral. So merong mga instructions, merong mga examinations, kung papasa ka o hindi. Kasi yan ay disiplina ng pagtuturo. So meron pong tinatawag na knowledge sa pagmamaneho, meron ding etiquette. So hindi lang basta marunong kang magpatakbo ng sasakyan, pwede nang sabihing magaling kang driver. Dapat alam mo din yung etiquette o yung tamang pag-uugali ng isang nagmamaneho habang siya ay nasa kalsadang pampubliko. So yun po ay disiplina ng pagtuturo. Pwede rin pong ito ay pagtutuwid. Pag sinabi nating disiplina ay pagtutuwid, ito yung pinakasimpleng definition ng discipline, pagtutuwid. Halimbawa, yung ating mga anak ay dinidisiplina natin na matutong umupo sa loob ng iglesia sa panahon na mayroong gawain na nagaganap. So yun po ay pagdidisiplina at pagtutuwid. Halimbawa, ang isang miyembro ng iglesia ay gumagawa ng kasalanan. So meron pong pagdidisiplina in the form of correction or pagtutuwid. Pinapaalalahanan ang kanyang ginagawa ay isang kasalanan sa mata ng Diyos. Yung pinaka-simpleng definition ng discipline ay pag-aalis. Pag-aalis ng isang nagpapahayag na siya ay Kristiyano mula sa pagiging miyembro ng iglesia at sa pakikisa sa banal na hapunan dahil sa seryosong kasalanan na ayaw nitong pagsisihan.
So kasalanan ayaw niyang talikuran. So pagka ang isang miyembro ng iglesia, pinagpaalalahanan mo na, no, tinuwid mo na, pero nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang kasalanan, ang pinakahuling hakbang na pwedeng gawin ng iglesia sa kanya ay alisin siya sa pagiging miyembro ng iglesia. So pag-aaralan pa po natin ng mas detalye yan sa mga susunod. Ngayon, siguro ang isa sa mga dapat malinaw na basis kung bakit mayroon dapat disiplina sa loob ng iglesia ay yung pong tinatawag na larawan o imahe ng Diyos. No? So yung pagsasalarawan ng imahe ng Diyos. So upang maunawaan natin ang pagdidisiplina sa loob ng iglesia, mainam na paalalahanan natin ang ating sarili kung bakit nga ba nilikha ng Diyos ang sansinukob o yung universe. Bakit nilikha ng Diyos ang mga tao? Bakit nilikha ng Diyos ang Israel? Bakit nilikha ng Diyos ang iglesia? So, in summary, pwede nating sabihin na nilikha ng Diyos ang lahat ng ito para ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Napaka-selfish naman ng Diyos. Bakit parang siya lagi ang center? Bakit parang lagi siya ang priority? Obvious na ang sagot dyan ay walang problema. Bakit? Siya ay Diyos. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat. No? Siya ay banal. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. So kung sabihin ng Diyos, nilikha ko ang lahat ng ito para ipahayag ang aking kaluwalhatian, dapat wag nating lagyan ng mali siya yun. Wag nating lagyan ng problema. Bakit? He deserve it. Deserve ng Diyos na mag-glorify siya. No? Bakit? Sapagkat siya lang ang totoong Diyos na buhay. So tingnan natin yan bakit nilikha ng Diyos ang sansinukob? Nilikha ng Diyos ang sansinukob upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Psalm 19 verse 1, di ba? Sabi ni David, maliwanag na tinuturo ng sangsinukob o ng sangnilikha ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit obserbahan mo yung creation, kahit obserbahan mo yung physical world na ito, you can be convinced that God exists. Bakit may order? Bakit may design? Yung human body lamang, pag pinag-aralan mo under the microscope, makikita mo that there is grand design in the body. So why is there design in the body? Hindi pwedeng ma-produce siya ng chance. Hindi yan ma-produce ng evolution. There must be a higher mind, an intelligence, no, a being higher than us who designed it. No? And that is God, no other than God. And then, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha ng Diyos ang tao para maging larawan ng kanyang sarili, to become a bearer of His image. Genesis 1:27. Kaya po, mataas ang expectation ng Diyos sa mga tao. Sa unang mga tao, most particularly kay Adan at saka kay Eva, nung nilikha at nilagay sa hardin, nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva sa Genesis chapter 3, nabigo sila na ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, wala silang kasalanan. So therefore, sila yung free agent na nagdi-display ng glory of God. Sa loob ng hardin, o pwede nating sabihin doon po sa microcosmic representation ng buong creation, kasi yun pa lamang po yung image ng creation, di ba, yung nandun sa loob ng hardin, no? Nagkaroon lang ng idea na malawak ang mundo nung pinalaya si Adan at si Eva sa hardin kasi lumabas na sila, nagsipangalat na yung mga tao. Pero nung simula, doon lang sila sa loob ng hardin. At doon sa loob ng hardin na yun, ang nagdi-display ng glory ng Panginoon, hindi yung mga puno. Of course, nakikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos doon, pero yung ultimate bearer ng kaluwalhatian ng Diyos, doon sa loob ng hardin, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. So, design ng Diyos na talaga ang tao, nung nilikha ito, siya yung magpapakilala ng glory ng Panginoon sa buong mundo. Kaya lang, nung nahulog si Adan at si Eva, hindi na nila magawa yon na ipakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila ay makasalanan na. So, nabigo sila. Nung pinalaya sila ng Diyos sa hardin, yun ang patunay na hindi na nila kayang gampanan yung disenyo ng pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan nila bilang tao. Yung hardin ay templo ng Diyos yun. Hindi sila pwedeng manatili doon dahil sila ay makasalanan na, kaya pinalaya sila ng Diyos. Pangatlo, nilikha din ng Diyos ang Israel.
Nilikha ng Diyos ang Israel, meron din siyang purpose. At ang purpose niya, pag binasa natin yung mga talata na yun, Leviticus 19:2, Kawikaan 24:1 and 25, para din ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lang, para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buong mundo, sa harap ng mga bansa. Kasi by this time, nasa Egypt pa lang yung Israel, maliit pa lang silang bansa. Pero marami na sila, maliit pa lang sila kumpara sa ibang mga bansa. Nilabas sila ng Diyos sa Egypt kasi ang design ng Diyos is to use Israel to be a demonstration of His power and glory. Papatunayan sa pamamagitan ng bansang Israel na mayroong Diyos at yung Diyos na yon ang pumili sa kanila at yung Diyos na yun ang nagpo-protect sa kanila sa harap ng ibang mga makakapangyarihang bansa. Kaya pag pinag-aralan mo yung Old Testament involving Israel, makikita mo doon yung outstretched hand of God, di ba? Yung unat na kamay ng Diyos na makapangyarihan. Ang unang nakita yun, nung pinalaya sila ng Diyos mula sa pagiging alipin sa Egypt, di ba? Pinakita yung power na Yahweh. And then paglabas nila ng Egypt, ganun din. Power pa rin ni Yahweh. Pillar of fire, pillar of cloud, di ba? Tubig na galing sa bato, hinati yung dagat. Kasi gustong ipakita ng Diyos sa pamamagitan ng Israel na makapangyarihan siya at maluwalhati siya, di ba? Sa harap ng ibang mga bansa. Kaya lang, ang problema, sabi ni Yahweh, magagawa ko lang na ipakita ang kaluwalhatian ko sa pamamagitan ng Israel kung magiging masunurin sila sa aking mga batas. Kaya nung sila dumating doon sa bundok ng Sinai, di ba? Binigay ng Diyos yung kanyang batas sa kanila. Ano? Itong batas na ito, bahagi ng kanilang tipanan na dahil ang bansa ng Israel pinili ng Diyos para ipakilala ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, dapat maging loyal sila kay Yahweh. Paano magiging loyal ang Israel? Susunod sila sa mga batas ni Yahweh. At si Yahweh lang ang kanilang sasambahin. Yun ang unang-unang batas eh. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Wala kang ibang sasambahin kundi siya. Hindi kayo sasamba sa mga inanyuan ng tao and so on and so forth sa Ten Commandments. That's part of the covenant, no? The Ten Commandments. Anong ginawa ng bayang Israel? Paulit-ulit nilang winasak ang kanilang tipanan. Bakit? Paulit-ulit silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nabigo din ang bayang Israel na ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, no, sa pamamagitan nila bilang bansa. Ang kahuli-hulihan, nilikha ng Diyos ang iglesia. Nilikha ng Diyos ang iglesia upang maging mahusay na larawan ng mga katangian ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang salita. Sa kwento ng buong Biblia, ang disiplina ay ang pag-aalis ng sinuman na walang ingat na nagdadala ng kahihiyan sa ebanghelyo dahil sa di pagsunod dito. So ang basis ngayon ng pagpapakita ng Diyos ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng church, yung kanilang pagpapanatili ng pure gospel. At kasama na doon yung buhay nila na consistent doon sa pure gospel. Siyempre, kung pure gospel ang pinangangaral mo, dapat yung buhay mo pure din. Kaya may church discipline kasi ito yung paraan para mapanatiling malinis ang iglesia. Kasi pag ang iglesia ay malinis, masunurin, nangangaral ng tamang doktrina, na ipapahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Na ipapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nagliligtas ang Diyos ng mga makasalanan. Tapos yung mga tao sa paligid nila, makikita nila yung buhay ng mga tao dito. Ay hindi katulad ng buhay ng pangkaraniwan. Bakit nakikita yung buhay nila sumusunod sa Biblia? Banal, maingat, di ba? Malinis. Hindi man perpekto, pero nakikita mo yung malaking kaibahan kumpara sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ang point, ang disiplina ang tumutulong sa iglesia na maipahayag ng may katapatan ng larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. So that's our main goal, no, bilang isang church, to display the glory of God. That's why we have discipline. Hindi natin ito tolerate na manatili ang kasalanan sa loob ng iglesia. Kapag may kasalanan sa loob ng iglesia, para yung yeast, para yung pampaalsa, humahawa sa iba. Dahil yung sinabi ni Apostol Pablo, no, sa Corinto, no, ang kasalanan ay parang pampaalsa. No? Pag hindi nyo inalis yan, yung buong masa ay mahahawahan ng kasalanan na yan. No? Tapos pinag-aralan natin nung nakaraan, yung sexual immorality, no? Yung incest na nangyayari sa loob. Sabi ni Apostol Pablo, tanggalin nyo yan sa iglesia. Bakit kailangan tanggalin? Bakit kailangan itapon kay Satanas yung
nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ayaw niya magsisi at hindi siya pwedeng manatili sa iglesia sapagkat parurumihin niya ang iglesia. Kaya siya tinatanggal para mapanatiling malinis yung iglesia. Kaya may church discipline. So mas magiging matingkad po ang pagiging banal at mapagmahal ng Diyos sa pamamagitan ng disiplina sa loob ng iglesia. Yan, so i-mute muna natin ang ating mga cellphone so that we can continue sa ating pong pag-aaral. So mahalaga yung church discipline for the purpose of demonstrating the glory of God through the church. So, ang pinaka-focus ngayon ng kasaysayan ay yung ginagawa ng Diyos sa iglesia. Hindi na po yung kung ano yung ginagawa ng Diyos sa Israel. Sapagkat ang kinikilala ng Biblia ngayon na bayan ng Diyos ay ang iglesia. Bakit kamo? Sapagkat ang iglesia ay binubuo ng mga taong may kaugnayan kay Kristo. Hudyo ka man o hindi. So, sa Israel kasi, Hudyo lang. Pero sa iglesia, Hudyo o hindi, basta ikay mananampalataya ni Kristo, bahagi ka ng iglesia. Kaya nakapokus ngayon ang kasaysayan ng pagliligtas sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Kaya seryoso ang usapin ng church discipline. So yung susunod nating katanungan, paano ginagawa ang disiplina? Paano ginagawa yung process ng discipline? So, dahil iba-iba yung uri ng bigat ng kasalanan, kailangan ng labis na karunungan ng pastor at ng mga miyembro ng iglesia kung paano haharapin yung bawat sitwasyon. Hindi pare-pareho, hindi pare-parehong offense. So may mga offense na simple lamang na hindi naman kailangang gawing pampubliko. Meron namang kasalanang hayag at hindi mo na kailangang ilihim dahil alam na ng lahat ng tao. So iba-ibang sitwasyon ng kasalanan, iba-ibang addressing na ginagawa. Iba-iba yung pamamaraan ng pagtrato, iba yung pamamaraan ng disiplina. Pero meron lamang pong isang general principle when it comes to church discipline, at yun yung tinuro ng Panginoong Hesus sa Matthew 18:15 to 17. So, basahin natin yung Matthew 18:15 to 17. Pabasa natin kay Mami Wilma. Matthew 18:15 to 17. Pakibasa po. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan ka niya ay napamunumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay magpatibay ang bawat salita. 17. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay iturin mo siyang bilang hentil at maniningil ng buwis. Okay, maraming salamat. So dito makikita natin merong iba-ibang stages ang pamamaraan ng pagdidisiplina. So yung pong unang hakbang ay yung pong tinatawag na pribado, private. So ano po sabi sa atin sa passage na yan? Una, ipakita natin ang kasalanan ng isang kapatid sa pribado o sa pagitan ninyong dalawa lamang. Ito po yung isang sitwasyon na meron kang nakitang isang kapatid na gumagawa ng kasalanan. Ikaw mismo ang personal na nakakita nito at ikaw yung unang na-offend sa kanyang kasalanan. O pwede yung kasalanan na yun na hindi niya naman ginawa ng direkta laban sa'yo, pero alam mo na labag sa Biblia, kaya nararamdaman mo na ito'y nakaka-offend. O kaya naman, yung kasalanan na yon ay direkta niyang ginawa laban sa iyo. Pwedeng ganun ang sitwasyon. So, pagka ganun po, kailangan ay dalhin ito sa pribadong pamamaraan ng pakikipag-usap. Ibig sabihin sa pagitan ninyong dalawa lamang. Ano ba, may nakita kang kapatid na tumataya sa loto. Kitang-kita mo siya. Tumingin pa siya sa iyo. No? Habang siya tumataya dun sa booth. Alam mo namang mali yun, alam niya namang mali yun, pero ginawa niya pa rin. So, ikaw na nakasaksi ng kanyang ginawa. Anong sabi dito? Sa pribadong paraan, i-address mo. Ibig sabihin, kausapin mo siya ng kayong dalawa lamang. Sabihin mo sa kanya, kapatid, hindi tinuturo sa atin sa Biblia na dapat tumataya ang mananampalataya sa loto, sapagkat ang tinuturo ng Biblia ay dapat ay pagtrabahuhan natin ang anumang ating
kinakain o ikinabubuhay. Yun ang pinagpapala ng Panginoon, hindi yung pagtaya sa tsansa. So yun ang pribado, no? So bakit kailangan pribado? Kasi kung yung nagkasala po ay nagsisi sa pag-uusap ninyo ng pribado, tapos na po yung proseso ng disiplina. Nagsisi na siya eh. Diba? Ang purpose po ng disiplina ay mapanumbalik yung kapatid sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, kung pinaalalahanan mo siya ng kasalanan nyo, nakinig siya at sinabi niya, nagsisisi ako sa kasalanan na ito, tapos na. Hindi mo na kailangan ikwento pa sa iba yon na ito si kapatid, nahuli ko nga yan eh. Kahit pabiro, wag mong gagawin. No? Halimbawa, nag-usap na kayo, nagsisi na siya. Wag mo nang gawing biro ito. Si kapatid, nakita ko, huli ko yan, tumataya sa loto. Dapat wala na makakaalam nun. No? Kayong dalawa lang eh. Pag sinabi mo pa sa iba yon, chinichismis mo na siya. Ano? Ang mangyayari nun, ikaw naman ang makaka-offend sa kanya. Ano? So, ikaw naman ang hihingi ng tawad sa kanya sa kasalanang ginawa mo. So, kailangan maging malinaw po sa atin yung proseso ha. Hindi po lahat ng kasalanan ay pwedeng daanin sa pribado. Halimbawa, yung kasalanan ay hayag na sa lahat ng tao, alam na ng mga tao kahit na hindi mananampalataya, hindi mo na kailangan ipubliko. Kasi hayag na eh. Anong kasalanan hayag? Halimbawa, nakipag-away siya dun sa kalsada at nakita ng lahat ng tao na nakipagsuntukan siya. Kakausapin mo pa ba ng ng pribado? Hindi na, lalagpasan mo na yung stage na yan. Magdadala ka na ng saksi. Yung susunod na stage. Yung second stage. Mga saksi. Kung hindi nagsisi, nung kinausap mo siya sa pribado, hindi nagsisi, dapat magdala ka na ng saksi na magpapatunay ng inyong pag-uusap. Hindi po pagpapatunay ng kanyang kasalanan. Kung pwedeng magpatunay ng kanyang kasalanan, mas maganda. Kaya lang, kung ikaw nga lang ang nakakaalam ng kasalanan, pero ayaw niya pa rin magsisi nung kinausap mo siya, magdadala ka ng ibang mga tao. I think the purpose of that is to establish your discussion. Para magpatunay na pinag-usapan niyo yun, yung kasalanan niya. Kumbaga, ikaw pa rin yung magsasabi sa kanya na kasalanan yun. Na may mga saksi. 2 o 3 saksi. Yun yung standard sa Bible, 2 or 3 witnesses. What's the purpose of that? Para ipakita dun sa tao na yon na yung kanyang kasalanan ay seryoso at may mga tao na tumitingin ngayon sa inyo, sa inyong pag-uusap at nag-e-expect na aminin mo yung kasalanan mo. Kasi, pag inamin mo yung kasalanan mo, halimbawa, nakaharap na yung 2 saksi, 3 saksi, na pinagsasabihan ka ng kapatid na nakakita sa iyo ng kasalanan mo ng pribado, hindi mo pinagsisihan. Ngayon, pagsisisihan mo na, sila rin na magpapatunay na nagsisi ka na. Pagka nagsisi ka, sa panahon na yon, tapos na ang proseso ng disiplina. Hindi na kailangan ipaabot pa kay pastor yon. Actually, sa una pa lamang na step, hindi mo na kailangan ipaabot kay pastor yon. Kasi ikaw naman nakasaksi ng kasalanan niya. Ano? Bagamat okay lang din na sabihin mo kay pastor, pero wag mong i-expect na si pastor ang haharap dun sa tao na yon. Kasi yung iba sinasabi, pastor, nakita ko si nang tumataya sa wedding tsaka sa loto. Kausapin mo nga. Ganun madalas na nangyayari eh. Pero dito sa proseso na ito, kung sino yung nakasaksi, kung sino yung na-offend, siya yung kakausap dun sa gumawa ng kasalanan. At siya yung magpapaalala ng kanyang kasalanan ay dapat niyang pagsisihan. Pag hindi nagsisi, magdadala ka ng 2 o 3 saksi, ganun pa rin ang gagawin mo. Pagsasabihan mo pa rin siya, kapatid, pag-uusapan ulit natin yung kasalanan mo. At ang sinasabi ng Biblia ay ganito, at ang dapat na tugon natin, magsisi tayo. 2 lang ang resulta. Kung nagsisi, tapos na. Kung hindi pa rin nagsisi, anong sabi? Dali na po natin sa iglesia. Yan ang tanong, anong ibig sabihin ng dalhin sa iglesia? Dalhin mo sa iglesia yung nagkakasala. Yun ang pagkakaintindi ko dito ha. Dalhin mo sa iglesia yung miyembro na gumagawa ng kasalanan. Kung tutusin, hindi na dapat umabot sa church yun. Pero dahil pinagsabihan ka na ng pribado, ayaw mo magsisi. Meron nang dinalang saksi, ayaw mo pa rin magsisi sa harapan nila. Dadalhin ka na sa church. Buong church na yung magsasabi sa iyo na yung ginagawa mo ay kasalanan. Yun po yung purpose na. Ngayon, kung hanggang sa huli, ay ayaw pa rin po niyang pagsisihan yung kanyang kasalanan, anong sabi po dyan? Ituring na siya na isang
maniningil ng buwis o hindi mananampalataya. Doon na po natin tinatanggal yung miyembro sa pagiging miyembro ng iglesia. Tawag po doon excommunication. Okay, may process. No? Hindi po agad tinatanggal. Pagka ayaw makinig sa umpisa, tinatanggal na agad. Hindi ganun. May proseso, mayroong due process. At dapat sinusunod yung due process. And in my experience, hindi po nasusunod ng maayos itong proseso na to. Ang madalas nangyari, minamadali ang disiplina. Hindi talaga nagiging thorough, hindi nagiging prayerful, hindi nagiging gentle, hindi nagiging spirit-led. Kaya nangyayari, nagiging bitter yung experience ng parehong involved. Yung nagkakasala at yung iglesia. Ang purpose po ng church discipline ay para ma-restore yung kapatid. No, hindi po para tanggalin siya agad. Huling pagkakataon na lamang po yung dalhin mo sa iglesia, sabi dito ng Panginoong Hesus. Huli na yun. Pero dapat, dun sa huling hakbang na yun, magsisi pa rin eh. Kasi kung totoong mananampalataya ang dinidisiplina, pag sinabihan ka ng kapatid mo na kasalanan yun, dapat aminin mo na agad na kasalanan. Huwag ka nang magdahilan. No? Huwag ka na magtanggol ng sarili mo. Tamang magpaliwanag ka. Ako personal, pakikinggan ko yung paliwanag. Dapat naman pakinggan mo yung paliwanag, di ba? Diba, tumataya siya sa weteng o nakita mong lasing, umiinom dun sa kanto. Hingan mo pa rin ang paliwanag. Bakit ka naglalasing? No? Hindi yung bigla mo na lang siya huhusgahan na lasenggo ka. Ano? Tanggalin ka na sa church. Hindi dapat tanungin mo, bali mo, may pinagdadaanan yung tao kung bakit siya natuksong uminom. Hindi natin alam eh, no? So, kaya nga merong pribado, doon pag-uusapan ninyo, bakit ka ba naglasing? Pag-usapan natin yan. Kasalanan sa Panginoon yan. Alam natin yung paglalasing, nagbubunga ng iba pang kasalanan. No? Yung pagtaya sa loto ay kasalanan. Bakit? Wala kang pagtitiwala sa Diyos. Sa ikabubuhay mo. No? Titiwala ka sa numero at napanaginipan mo. No? So, paliwanag mo, bakit mo ginawang tumaya sa loto? Bakit mo ginawang maglasing? So, dapat pagpaliwanagin mo. Kung sa pagpapaliwanag niya, wala pa rin talagang sense, doon mo na talaga sabihin, kailangan mo pagsisihan niyang kapatid kasi tahasan kang sumusuway sa Diyos. Pag nagsisi, praise the Lord, tapos na. Na-restore mo na siya, okay na. Dapat din niya nagawin ulit yon. Pero pag ayaw magsisi, saksi. Sa harapan ng mga saksi, sasabihan mo ulit. Ikaw ulit magsasabi sa kanya ng kasalanan niya para makita ng mga saksi. Pag ayaw pa rin, dali mo na sa iglesia. Pag yun, sa harap ng church, pinagsabihan mo siya, kapatid, kasalanan yung ginagawa mo at nandito tayo sa harapan ng iglesia para magpatunay na kasalanan yung ginagawa mo. Sang-ayon sa Biblia, ayaw pa rin magsisi, excommunicate mo na siya. Ang nangyari po kasi ganito. Doon sa una, sa pangalawang hakbang, wala na. Hindi na natin makonvince yung tao. Diba? Pag dumating sa church, excommunication agad ang pinag-uusapan. Ang purpose talaga, dalin hanggang sa church. So, ibig sabihin, dapat sa pribado, mapayapa pa rin, malumanay, maayos ang pag-uusap. Walang samaan ng loob, walang bitterness. Pag nagdala ng saksi, ganun din. No? Papayapa, loving, gentle, walang bitterness. Kaya, pwede mo siyang dalin sa church. Kasi pagka doon pa lang sa una at sa pangalawang stage, wala na, galit na siya sa'yo, hindi mo na siya madadala sa church. Ganun ang nangyayari ngayon. Sa maraming mga churches, hindi na nadadala sa church para pakinggan yung sasabihin ng church sa kanya. Bakit? Galit na eh. No? At dahil galit na siya, tumitigas na yung puso niya, ayaw niya na magsisi. Kita niyo? So dito sa ating church, nagsisimula pa lang tayo, gagawin natin yung tamang proseso. Ang layunin natin, magsisi siya, bumalik siya sa Panginoon. Magsisi siya sa kanyang ginagawa. Talikuran niya yon. So dapat, mahinahon. Sinabi nga na po sa Pablo sa mga taga-Galacia, para kang humihilot ng may pilay. Alam mo yon, yung putol yung buto, bali yung buto. Paano ba hinihilot? Paano ba ginagamot yung may baling buto? Ganun ba? Diba dahan-dahan, di ba? Kaya sabi na po sa Pablo doon,
Be gentle. Dahan-dahan. So, ganun din sa pagdidisiplina. Dahan-dahan. Manumanay, mahina. No? Hanggang sa ma-achieve natin yung kasalanan. Yan ang gusto natin makuha. Magsisi siya. Ano? At bumalik siya sa Panginoon. So, yan po yung general steps. Ano? So, pag-usapan pa natin yan, Lord willing, na mas detalyado sa mga susunod nating lesson. And then, sino yung dapat humusga? Kasi may issue eh. Bakit ka magdidisiplina? Di ba paraan ng pag-uusga yan? Di ba sabi ng Panginoon, huwag kang uusga sa kapwa mo? Tama naman yun, di ba? Kasi totoo naman na sinabi ng Panginoon na huwag kang uusga ng iyong kapwa. Matthew chapter 7 verse 1. Totoo naman yun. Pero, Panginoon din ang nagsabi ng Matthew 7 verse 1, siya rin yung nagsabi na disiplinahin ng mga miyembro ng iglesia yung mga kasama nilang nagkakasala. Siya yung nagsabi ng Matthew 18, di ba? Panginoong Jesus din. So, ang point dito, alamin natin yung tamang pamaraan ng paghatol sa loob ng iglesia. Hindi po masamang humatol. Yung pagdidisiplina po ay paraan ng pagtutuwid, paraan ng paghatol, pero may tamang paraan ng paghatol. No, ano po yung tamang paraan ng paghatol? So, siguro una, kailangan maging malinaw sa atin na pagdating sa paghatol, ang Diyos ang hukom. Hindi tayo ang hukom, ha? Ang Diyos ang hukom. Ibig sabihin, siya yung magsasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali. Bakit? Ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Wala siyang kasalanan eh. Di ba hinatulan ng Diyos si Adan at si Eva nung sila nagkasala sa loob ng hardin? Pag binasa mo yung lumang tipan, hinahatulan ng Diyos sa mga bansa na lumalaban sa Kanya. Pagdating sa bagong tipan, hinahatulan ng Diyos, o sabi niya, hahatulan niya maging mga Kristiyano. 1 Corinthians chapter 3. Hahatulan niya maging mga Kristiyano sa kanilang ginawa, sa kanilang katawan. No? Kaya wag niyong isipin na Christian ka na, ligtas ka na sa Judgment Day. May Judgment Day, at sinasabi sa Biblia, lahat ng tao harap sa judgment ng Panginoon maging Christians. At pananagutan natin sa Panginoon lahat ng ginawa natin nung nabubuhay pa tayo. And then, sinabi rin sa Revelation 20, hahatulan din ng Diyos ang buong mundo pagdating ng huling araw. So, ang Diyos ang hukom. Ang Diyos, pag sa kanyang paghukom, ang pinag-usapan natin ng paghukom ng Diyos, wala pong pagkakamali sapagkat ang Diyos sa kanyang paghahatol ay matuwid. At ang paghahatol ng Diyos, iba-iba yung kanyang purpose. Nagtutuwid, nagliligtas, nagre-restore. So iba-iba yung kanyang purpose for His judgment. But every form of judgment ng Diyos, walang mali yan. Because God is just. He is righteous. He is perfect. Isa pa, ang Diyos ay naghuhusga rin o humuhusga rin sa pamamagitan ng mga tao. Halimbawa, yung government. Diba binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng gobyerno, Romans 13, para magparusa ng mga masasamang mamamayan. May batas ang gobyerno, di ba? Yung batas na yun pinapatupad at yung sumusuway sa batas na yun, anong ginagawa? Pinaparusahan. Yung nga lang pagtawid sa maling tawiran, di ba? Pinaparusahan ng mga traffic enforcers. Iba-iba yung pamamaraan nila. Iba binibigyan ng fine, yung iba pinapaawit ng lupang hinirang, pinapanumpa sa watawat, iba-iba. Pero may parusa. At yung pinakamalalang parusa, alam natin, kinukulong. May death penalty, binibitay. Kaya lang wala ng death penalty ngayon. Pero ang point lang dito, humahatol ang Diyos sa pamamagitan ng tao, gobyerno. Diba? At yung pong paghuhusga ng Diyos na ito, may kinalaman sa kanyang paghatol. So, ibig sabihin, ang paghatol sa pamamagitan ng tao o ang paghatol ng tao sa ganitong paraan ay paghatol din ng Diyos. Halimbawa, church discipline sa loob ng iglesia. Pagka tayo humatol sa isang miyembro, di ba sinabi doon sa New Testament, pagka kinalaga natin dito sa lupa, kakalagan din sa langit. So, ganun ang ibig sabihin nun. Merong authority yung judgment ng church. Bakit? Ang Diyos ang nagja-judge sa mga makasalanang miyembro nito na ayaw magsisi sa pamamagitan ng iglesia. Okay? And then, iglesia.
Ang mga Kristiyano ay inuutusan na hatulan ng isa't isa. Bantayan natin ang isa't isa. Di ba nakalagay sa covenant natin yan? Meron tayong katungkulan na bantayan ang isa't isa. Ano ibig sabihin nun? Titingnan natin yung buhay natin, no? Yung paano tayo mag-post sa social media, anong mga picture nilalagay natin doon. No? Kung mahalay na yung picture na nilalagay mo sa social media at nakita yun ng isang kapatid sa Panginoon, may katungkulan ka, no? Bilang kasama mo sa iglesia na pagsabihan siya na hindi na appropriate yung pinopost mo. Binabantayan natin dapat yun. Halimbawa, inaaway mo na yung isang tao, hindi mo nga pinangalanan sa social media, pero inaaway mo. Nabasa mo. Kasama mo sa church yun. Dapat pagsabihan mo yung kapatid, mali yung, kung may kaaway ka, wag mong lagay sa social media. Kausapin mo ng personal. Diba? Huwag mong daanin dyan kasi naghahanap ka lang ng mga kakampi. Naghahanap ka lang ng mga sentimiento ng ibang tao. Pero hindi mo maaayos yung problema mo dun sa taong yun. Diba ganun ang ginagawa ng mga tao ngayon pag may kaaway? Dun sa social media nilalagay. No? Ano mga masasakit na salita? Masasabi, wala naman ako nilalagay na pangalan eh. Wala kang nilalagay na pangalan, pero ang point, alam mo kung sino yung tinutukoy mo. At ang dating nun, pangit, mabigat, negative, di ba? Nakakasakit. Minsan niya, kahit walang pangalan na ilagay, minsan naiisip niya, ako tinutukoy niya. Ano? Di ba? Naiisip patuloy ng negative yung kapatid mo sa loob ng church kasi minabasa yung post mo. So, dapat yung binabantayan. No? Pamumuhay, paraan ng pagsasalita, paraan ng pakikipagkapwa-tao. Kung meron kang business tapos nandadaya ka, dapat binabantayan natin yun. Diba, nagtitinda ka sa palengke, yung timbangan mo may daya. No? At alam mo may daya kasi nakikita mong kulang, dapat pagsasabihin mo yung kapatid na yun. No? Yun yung una, yung pribado, no? Usapin mo ng private. Huwag mong pagsabihan dun sa palengke. Dadaya ka, kulang yung timbang mo eh. Baka hindi magsisi yun. No? Magbantayan tayo sa isa't isa. Paraan po ng paghatol natin yun. At pamamaraan din ng Diyos yun para ituwid ang bawat miyembro ng iglesia. Ang point lang dito, ang disiplina ng iglesia sa mga miyembro nito ay hindi upang basta na lang humatol, kundi upang mag-restore ng mga makasalanang miyembro. So, tandaan natin, yung discipline, ang purpose niya is restoration. Kaya yung lahat ng magandang pamamaraan ang gagawin natin para maipakita sa kanyang kasalanan yun at dapat pagsisihan. So, yung tono ng pagsasalita mo, yung approach mo, yung kung kailan ka pupunta, kung saan mo siya kakausapin, lahat yun dapat maingat. No, hindi basta mo na susugurin sa bahay tapos sasabihin mo, nakikinig yung mga bata, yung mga anak niya na ganito yung ginawa mong kasalanan, nakita kita, nahuli kita, magsisi ka. Mali yung pamamaraan, mali yung oras, mali yung witnesses. No? Pag sinabing private, kayong dalawa lang. Dapat prepared kayo parehas, mapayapa, gentle. Ang purpose kasi natin magsisi siya eh. No? So ano yung responsableng tugon natin pagdating sa kahalagahan ng discipline? So ang pinakamagandang response natin dito, yung responsableng pagtanggap ng mga miyembro. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi dapat hangarin ng iglesia ang biglaang pagdami ng mga miyembro. Kasi kung gusto mo lang dumami, hindi ka na magiging maingat sa pagtanggap ng mga kung sino maging miyembro ng iglesia. Sabihin sa'yo, Pastor, gusto ko maging miyembro ng iglesia. O sige, bukas, miyembro ka na. Hindi ganun kabilis. No? Hindi ganun kadali. So para sa akin, mas mainam na mahigpit sa pagtanggap ng mga bagong miyembro sa isang iglesia, pero mas madali naman ang pag-aalis kung kinakailangan. May kasabihan sa wikang Ingles, no? Guard the entrance and make sure that your back door is always open. Ano ibig sabihin nun? Yung daan papasok ang bantayan. Pero yung daan papalabas dapat maluwang. Ano ibig sabihin? Hindi ka bigla-bigla at walang ingat sa pagtanggap ng miyembro. Pero kung didisiplinahin at tatanggalin, dapat madali. Ibig sabihin, dapat mayroong proseso ng disiplina at excommunication. Kasi bahagi po yun ng isang malusog na iglesia. Ang paghihigpit, no, ay pagpapatunay ng pag-iingat.
At so tiyakin na maunawaan ng mabuti ng isang nais maging miyembro ang ebanghelyo at mayroon siyang patunay na nabubuhay siya ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Dapat alam din ng mga ito ang kahulugan ng pagiging miyembro ng isang iglesia. Alam niya kung ano yung covenant ng church, alam niya yung kanyang mga responsibilities, so dinidiscuss yan sa membership class. Point, kasi kung magiging maingat ang iglesia sa pagtanggap ng mga bagong miyembro, mas magiging madalang para sa kanya ang pagdidisiplina sa huli. Yun ang logic behind all of that. Kung careful ka sa pagtanggap, talagang maingat ka, hindi ka nagmamadali, nasasala mong mabuti yung mga taong gusto maging miyembro, maiiwasan mo rin yung pagdidisiplina eh. Naranasan ko na yan sa dating church na pinanggalingan ko. Hindi lang itong nakaraan, kundi sa mga dati pang church. Ang daling tumanggap ng miyembro eh. Nakakausapin na yung pastor, i-interviewin, pagkatapos papakilala na sa church. Susunod na Sunday, miyembro na. Pero madalas din yung church discipline eh. Alam mo yun, madalas din yung na-excommunicate. At yung pong na-excommunicate na madalas, yun din yung mga bagong miyembro. Ang galing sumagot, tama yung sagot, nakakahanga yung sagot sa interview. Pero nung dinidil mo na yung kanyang kasalanan, halimbawa, nakipag-boyfriend sa hindi Christian, dinidil mo na kasalanan yon, malinaw sa Bible na kasalanan yon, ayaw niya nang magsisi. Mas pinipili niya na yung boyfriend kaysa sa church. Yun yung mga bagong miyembro na madaling tinanggap sa church. Kaya dito sa church natin, bago lang church ito, wala pang 1 taon, hindi po tayo magiging pabaya sa pagtanggap ng mga bagong miyembro. Magiging mahigpit po tayo. Hindi naman po yung sobrang higpit na wala nang makapasa. Hindi naman ganun. No? Ibig sabihin na mahigpit, maingat. Magiging maingat tayo ayon sa sinasabi ng Bible. And then, siyempre, kung meron kang responsible membership, meron kang responsible church discipline. Mag-ingat sapagkat maaring magkamali sa pagdidisiplina ng iglesia. Ha? So ito yung ilan sa mga paalaala. Dito tayo magtatapos. Una, yung pong motibo. Ano ang motibo ng church sa kanyang pagdidisiplina? So tayo po, hindi tayo dapat maglalagay ng maling motibo sa paghatol sa mga miyembro ng iglesia. Matthew chapter 7 verse 1. Huwag kang humatol. Sapagkat yung ginamit mong pamantayan ng paghatol, yun din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Humatol ka ng may tamang motibo. Bagamat hindi natin mapaghihiwalay yung kasalanan at yung gumagawa ng kasalanan, pero dapat makita ng gumagawa ng kasalanan na kasuklam-suklam yung kasalanan sang-ayon sa Biblia. Kaya ang motibo natin ay ipakita sa kanya na sabi ng Biblia, mali yung ginagawa mo. Hindi yung, kaya ako sinasabing mali yung ginagawa mo kasi ayoko yung ginagawa mo. Iba yun eh. Naglalagay ka ng sarili mong motibo doon sa iyong pagdidisiplina, hindi yung motibo ng Biblia. Ang motibo ng Biblia, kasalanan yon, kaya hindi natin dapat ipagpatuloy na gawin. Yun ang dapat nating ipakita doon sa taong itinutuwid. Okay, so wag tayong magkamali sa ating motibo. Pangalawa, seryosong kasalanan, anong dapat maging prinsipyo sa seryosong kasalanan? Wag disiplinahin ang mga miyembro sa mga hindi naman seryosong kasalanan. Halimbawa, kasi may mga miyembro kasing matampuhin, no? Halimbawa, nung isang Sunday dumaan lang sa harap niya, hindi siya napansin. Na-offend na agad. Ba't ako hindi pinansin ni kapatid? Tinaanan lang ako. O kailangan ba gawin mo na agad yung step 1 ng Matthew 18? Okay lang, walang problema. Pero hindi po church discipline yun. Issue mo yun sa sarili mo. Ano, bakit naging issue sa iyo yun? Kasi matampuhin ka. Di ba nakalagay din sa covenant natin, dapat hindi tayo matampuhin. Nakikita nyo, natatandaan nyo, nakalagay sa ano? Kasi bilang miyembro ng iglesia, dapat maturity yung ating pinapakita, yung paglago, pagtibay. Hindi yung matampuhin, ang malambot ang puso, maramdamin. Hindi ka lang nabati ng birthday mo, galit ka na. Hindi ka na attend sa church. May mga ganong tao. Yung pong ganon, di po dinidisiplina yun. Sige, pinagtsatsagaan yun, kausapin,
paalalahanan. Kung na-offend siya dahil dinaanan mo siya, di mag-sorry ka. Pero dapat sabihin mo sa kanya na na-offend ka kasi hindi mo siya binati. Kasi ginagawa ng iba eh. Hindi mo kasi ako binati, pastor. 5 taon na yung lumipas, hindi niya pa rin nasasabi dun sa pastor yung sama ng loob niya. Nasabi niya lang nung marami na yung nakakaalam na sumama yung loob niya. Bakit? Kinuwento niya kasi sa iba. Hindi niya kinausap yung involved. Kinuwento niya sa iba. Ganun ang nangyayari po ngayon. So para maiwasan yon, chismisan sa loob ng iglesia, kausapin mo ng diretsa, di ba? E di pagka sinabihan mo at nagsisi siya, tapos na. Di ba? Eh kaya pala hindi kita napansin kasi nag-a-late na kasi ako yung mag-worship leader. Di ba? Tatanungin mo muna, bakit di mo ako napansin? Hindi yung magtatampo ka agad, magtatanim ka ng sama ng loob. Okay, pakita natin yung pagmamahal, no? Sa isa't isa. And then, yan, pagmamahal. Hindi dapat mapaghiganti yung ating saloobin sa ating pagdidisiplina, kundi pagmamahal. Magkahalo yung awa at takot. Jude 23, magkahawa yung awa at saka takot. No? Hindi yabang at pagmamalaki, kundi awa at takot. And then, tandaan na ebanghelyo ang dapat nating ingatan sa lahat. Tandaan na ang karangalan ng ebanghelyo ang dahilan kung bakit may disiplina sa loob ng iglesia. Hindi dapat mapulaan ang ebanghelyo ni Kristo dahil sa ating pamumuhay. Hindi dapat mapulaan ng mga hindi mananampalataya yung gospel sa paraan ng ating pamumuhay. Dapat, kung meron ng masasabi ang mga tao tungkol sa gospel, pupurihin nila yung gospel. Bakit? Nakikita nila sa atin yung epekto eh. Kabanalan, paglago, pagmamahal, pagkakaisa. Pag nakikita nila sa ating church, pupurihin nila ang ebanghelyo. Pero pagka nakikita nila sa atin ay pagkakawatak-watak, pag-aaway, pagchichismisan, eh napupulaan ng ebanghelyo. Sabihin, ganyan pala yung mga Kristiyano. No? Parang walang pinagkaiba o malala pa sa mga hindi Kristiyano. Eh di napulaan niya yung ebanghelyo. Dapat iwasan nating mapulaan ang ebanghelyo ni Kristo dahil sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya may disiplina. Okay? Conclusion. Ang pagdidisiplina sa loob ng iglesia ay pagpapahayag na gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ang iglesia ay pagmamayari ng Diyos at katungkulan ng bawat miyembro nito na panatilihin ang kabanalan ng iglesia. Lagi nating tandaan, hindi po tayo ang may-ari ng church. Ang may-ari po ng church ay si Jesus Christ, ang Diyos. So kung ang Diyos ang may-ari, dapat nagre-reflect sa church yung kabanalan ng Diyos na yun. Paano natin mapapangalagaan ang kabanalan ng Diyos? Maging obedient tayo. At bahagi po ng pagiging obedient yung magkaroon ng disiplina sa loob ng iglesia. Tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. Kaya ito po yung mas detalye natin pag-aaralan dito sa series na ito, Church Discipline. Ito po yung marka ng isang malusog na iglesia. So, kailangan makuha natin ito ng tama at ma-apply natin ng tama para masabi na sumusunod tayo sa Biblia at ito ay marka natin bilang isang malusog na iglesia. May tanong po kayo? So medyo binilisan ko po kasi may kulang na tayo sa oras. So meron po ba kayong katanungan? Paul? Sa motibo, halimbawa, meron kang isang kapatid na na-open, tapos kinausap ka. Bigyan mo ng mic si Paul. Ulitin mo, Paul, para ma-record natin yung tanong mo. Daw po. Kasi pwede rin mangyari sa church natin, no? Kung meron tayong kapatid na na-open, tapos kinausap ka private, pero yung motibo niya ay hindi ma-reconcile yung kundi para lang madisiplina ka. Pero dahil sa humingi ka naman ng tawad sa kanya, pero iba nga yung motibo niya eh. Baga dahil nga sa nagawa mo sa kanya eh talaga nagtanim sa kanya ng sama ng loob. Pero dahil sa humingi ka naman ng tawad, pero para sa kanya parang hindi siya makapagpatawad. So ano po bang pwedeng gawin ng church kasi ikaw naman naka-open pero nakahingi ka ng tawad, pero yung kapatid na yun hindi pa rin siya maka-move on sa nangyari.
So ano po bang pwedeng gawin ng church kasi baka pwede rin mangyari sa church natin yung gano'n na meron tayong ganung bilang tao makasalanan, siyempre medyo may pride pa rin, di ba? So magandang katanungan yan, ano? Actually, pagdating sa issue ng church discipline, maraming tinatawag yung nuances, no? Kaya dapat maging matalino tayo pagdating sa ating pag-address, no, ng mga issue. Ano ba, yung issue na yan, nasa pribadong setting, di ba, yung unang step, no, sa Matthew 18. Kinausap ka, kaya lang nakikita mo yung kanyang motibo ay para ipahiya ka lang, no, hindi talaga. Ngayon, ikaw mismo na dapat maging maingat ang parehong party. Ano? So, yung kakausap, yung mag-a-approach, dapat maging malinaw sa kanya bakit niya kakausapin. Ano, yung kapatid na yon. Kung kakausapin niya yon kasi talagang na-offend siya, legit yon. No? At yung kinakausap, kung talagang sinabi sa iyo na nagdaramdaman ko sa iyo kasi meron kang pagbibiro na ganito na hindi ko nagustuhan. Halimbawa yung sitwasyon, sinabi niya sa iyo. No? Kung legit naman talaga na nagdamdam siya sa iyo, dapat mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad. Dapat tapos na yun doon. Pagka humingi ka na ng tawad sa kanya, dahil malinaw na na-offend siya, tapos na yung usapan. Nagpatawaran na kayo. Ngayon, yung sinabi mo kasi paano kung yung dahilan niya ay para ipahiya ka lamang. Medyo mahirap iyan yan eh. Medyo mahirap i-identify. Ano? Kasi para sa akin, personal, kung may nararamdaman ako na parang mali sa kanyang approach, pero tama naman yung sinasabi niya, ako personal, hihingi pa rin ako ng tawad. Halimbawa, talagang na-offend siya. Pero yung kanyang approach ay hindi ko nagugustuhan para medyo may kayabangan o kaya may pagmamalaki. Kung yun ang paraan para magkasundo kami, di hingi ako ng tawad sa kanya. Diba? Meron ako isang example na gustong i-share, wala akong papangalanan, pero sisimplihan ko na lamang na merong magkapatid sa pananampalataya, yung isa ay galing sa isang church, yung isa ay galing sa ibang church. Pero ito yung issue sa paggamit ng social media. Wala naman siyang pinapangalanan dun sa kanyang post. Kaya lang yung isang nakabasa, pagkaintindi niya siya yun. No? At ang interpretation niya may malis yung pagpapost nitong isa na tila baga parang ini-slander siya. Ano ngayon ang gagawin? Nung inaakusahan ng slander dahil sa kanyang post at yung nag-aakusa. So, ang dapat gawin, mag-usap sila. Diba? Stage 1, privado. Ngayon, paano ko sabihin nung nag-post na hindi naman yung tinutukoy ko eh? Kasi wala naman ako nilagay ng pangalan. Bakit mo sinasabing na-open ka sa akin? Kailangan pa bang humingi ng tawad yung nag-post o hindi? Para sa akin, kailangan pa rin humingi ng tawad. Bakit? Kasi yung tao na yun, legit naman na na-offend siya eh. Ngayon, kung ang paraan ng kanyang pagsasalita ay medyo may pagyayabang at pagmamalaki, inaangkin niya siya yon pero hindi naman siya, pananagutan niya na sa Panginoon yun. Pero ang point ko, kaya hihingi pa rin ako ng tawad kasi gusto kong magkasundo kami. Yun naman ang point ng pag-uusap sa pribado, magkasundo kayo. Okay? Kung ano man yung laman ng puso niya, kung ano man yung purpose niya, Panginoon na bahalang humusga doon. No? Hindi na tayo. Ang point lang natin, kung yun ang paraan para maging okay tayong dalawa, ibaba man lang natin sarili natin. Ang pinaka-best example natin dyan si Jesus. Si Jesus, ang paraan ng kanyang pagpapakababa, sagad. Paano sagad yung pagpapakababang ginawa ng Panginoon para sa mga makasalanan? Namatay siya sa krus. Yun ang pinakasagad na pagpapakababa. So yun yung example natin. Anong pinakasagad na pagpapakababa ng isang Kristiyano dun sa sitwasyon na ganun? Di aminin mo na na-offend mo siya at humingi ka ng tawad. Yun ang pinakasagad. Kahit na ba ipilit mo na hindi naman ikaw yun, wala naman pangalan, tsaka wala naman akong masamang ibig sabihin. Ang point kasi, nasaktan siya eh. At sinasabi niya may kasalanan ka sa kanya. Anong gagawin mo ngayon? Humingi ka ng tawad. Yun lang naman ang pagpapakababa na dapat natin ipakita sa ganun. Ayun, kung ano man yung ibang laman ng puso natin, Panginoon na ang husga. At ang Panginoon naman ay hindi nagpapabaya. Basta ikaw, malinis yung konsensya mo,
sinunod mo yung sinabi ng Bible, sinabihan ka na may kasalanan ka, at humingi ka ng totoong tawad, nagsisi ka, at sinasabi mo hindi mo na uulitin yun, tapos na. Wala nang pag-uusap pa. Bati na kayo dapat. Yun ang point. Okay? So I hope na sagi ko yung tanong mo. Meron ka pa tanong ba? Additional po. Paano po kung halimbawa, humingi ka ng tawad sa kanya pero naging okay na. Pero para sa kanya hindi pa okay. Tapos ikinalat niya pa sa iba yung issue. Kaya naging public pa yung issue na dapat okay na. Kanino yung hindi okay? Kanino yung sinasabi mo hindi okay? Doon sa isang part. Sa na-open, para sa kanya, hindi pa okay yung paghingi mo sa kanya ng tawad. Kaya Kinukwento yun sa iba. naging public patuloy yung issue dahil sa... Ngayon, anong pwede maging action ng church sa ganung klaseng issue? Para sa akin, pwede nang pumasok yung pastor doon. Kasi nag-usap na yung dalawang involved, di ba? Humingi na ng tawad yung naka-offend. Kaya lang yung tao na ito ang ayaw magpatawad at kinukwento niya pa sa iba, naging publiko. So siya ngayon bumibigat ang kasalanan niya. Diba? Kasi yung kasalanan dapat pribado lang, ginagawa niyang publiko. Mas mabigat nga yun kaysa dun sa kasalanan ng isa eh. Bakit yung kasalanan ng isa, pribado lang yun, kayong dalawa lang. Tapos ikaw, kinakalat mo pa na merong ginawang masama sa yung tao na yun. So pwede nang pumasok yung pastor doon. Paligay ko. Para kausapin, pwede niya kausapin muna yung isa, tapos kausapin yung isa, tapos pagsabayin niya. So, depende sa kanyang process. Pero palagay ko, legit na pwedeng pumasok yung pastor sa eksena. Pero hindi muna church. No? Kung nalalaman na ng ibang mga church, pwedeng sabihin ng pastor na hayaan mo nang i-address niya yung issue na yun at panatilihin mo ng sikreto yun para sa church. No? Hindi muna natin i-address as a church yan. So, pwede pa maayos yun para sa akin. Kasi pwedeng kung naging pampubliko, naapektuhan na yung church dun sa ginawa ng isa yung ayaw magpatawad, pwedeng humarap siya sa church para humingi ng tawad. Bakit? Kasi na-offend yung church sa kanyang ginawa. Kasi binroadcast niya eh. Humingi na ng tawad yung isa. So, maraming ang nuances yung church discipline. Kaya dapat maging wise din tayo sa ating approach sa church discipline. Maingat. No? Kasi pagka padalos-dalos, baka hindi natin maayos. Kumbaga sa baling buto, baka hindi natin mauli eh. No? Baka makomang. No? So, ang purpose natin, mabalik sa tamang posisyon eh. Baka mamaya, pag hindi tayo maingat, ma-dislocate pa lalo. Okay? So, iba-iba yung situation, iba-iba yung approach, iba-iba rin yung maaaring gawin ng mga pastor sa mga sitwasyon. Pero ako, ganun ang gagawin ko. Papasok na ako sa eksena pagka ganun. Kasi naapektuhan na yung church eh. Tapos may mga hindi pa Kristiyano, halimbawa nakakaalam. Okay? Meron pa? Ibang issue naman, pastor. Halimbawa naman po, na-excom ka na bilang isang member ng church pero balak mong bumalik. Ano po ba magiging process ng iglesia para doon sa taong nais nang bumalik sa pananampalataya? Okay, considering na tama yung proseso, yung biblical na proseso, ako naniniwala na kung totoong mananampalataya yung nagkasala, kung sinunod natin ng maayos yung proseso, hindi siya ma-excommunicate. No? Bakit? Kasi makikita niya yung pagmamahal ng kapatid, makikita niya yung pagmamahal ng church sa kanya na gusto siyang magsisi at bumalik sa tamang daan ng pananampalataya. Pagka maayos ang pamamaraan, gentle, loving, diba, restorative ang iyong attitude, hindi na ma-excommunicate yan eh. Pero talaga may mga sitwasyong wala talaga hanggang huli. Ayaw talaga magsisi. Yun na excommunicate. Ngayon, kung ganun yung kaso, hindi ko siya pagbabawalan na pumunta sa church no, para dumalo. Okay lang yun. No? Pero yung close fellowship, hindi natin ibibigay sa kanya. Di ba yung sinabi dun sa 2 Corinthians 5? 1 Corinthians 5? Is it 1 Corinthians 5? Na pagka tinapon na natin siya kay Satanas, yung kanyang katawan, di ba? Ipagkait natin sa kanya yung close fellowship. Di ba? Ang ginamit na example doon, yung hindi natin siya isasama sa pagkain. Kasi yung pagkain, yun yung depiction ng close relationship eh. So, pwede nandiyan siya sa church, nakikinig siya sa pangangaral ng Ebanghelyo, sumasama siya sa worship, pero dapat wala yung close
fellowship. Kasi dapat maintindihan ng tao na yun na na-excommunicate, na kaya nga siya na-excommunicate kasi ayaw niya magsisi. At nabubuhay siya sa kasalanan. At bilang iglesia, tayo, hindi natin ipapakita sa kanya na kinukonsinti natin yung kanyang pamumuhay sa kasalanan. Nandiyan siya, welcome siya. Hindi natin siya ipagkakait na pumasok. Pero pagdating sa mga close gathering, eating fellowship, hindi natin siya isasama. Yung mga churches, hindi talaga pinagpe-pray kahit sa pastoral prayer. No? Kasi para magkaroon ng stigma yung kanyang sin. Para maintindihan niya na, kaya ganun yung trato ng church sa kanya kasi pinili niya na mabuhay sa kasalanan at hindi kay Kristo. At hindi natin sasangayunan yun. Di ba sabi ko nga, kaya tinatapon kay Satanas, ibig sabihin hindi na siya kasama kay Kristo. Di ba yung mga Kristiyano, in Christ, no? Kasama kay Kristo. Pagka tinapon ka, ibig sabihin, you're outside the body of Christ, you are with Satan. Yun ang ibig sabihin. No? Siyempre, pagka kay Satan, hindi natin yun kapamilya. Ano? Welcome siya, i-evangelize natin siya. Gusto mo ipag-pray personal, pwede. Pero bilang church, walang close relationship. Kasi gusto nating ipakita sa kanya na kaya ka nandyan sa sitwasyon na yan kasi ayaw mong talikuran yung kasalanan mo. At ang iglesia dapat nabubuhay sa kasalanan at kabanalan. Bubuhay sa kabanalan at namumuhay sa kasalanan. Kabanalan ang ating identity, not sin. Okay? Question pa? 3:30 na? Pero Pastor, ganito nga po. Halimbawa, siyempre hindi pa rin naman natin maaalis na dahil sa minsan iba yung approach iba yung dating sa kanya ng approach kaya siya na-display na dahil sa hindi na nga siya nagkaroon na rin siya ng galit. Pero dumating yung panahon na naisip niya na mali yung mga nagawa niya at gusto niya nang bumalik sa church mismo. Ano po ba ang dapat na gawin niya para manumbalik? Ganun pa rin, katulad ng naunang proseso nung siya itinanggap. So pwede siya magsabi na, Pastor, gusto ko na pong bumalik sa iglesia. So dadaan ulit siya sa proseso. Dito sa ating church, may initial interview, may membership class, may second interview, and then may third interview together with the church. It's the same process. No? Pero sa isang excommunicated, siguro ang isa na magiging additional is, kailangan patunayan niya talaga na hindi na siya nabubuhay sa kasalanan na yun. No? Kailangan maobserbahan siya ng church na talagang consistent na yung kanyang pagiging masunurin sa Diyos. Pagmamahal sa Biblia, so dumadalo na siya sa mga gawain ng regular, prayer meeting, Bible class, worship service, lahat ng gathering ng church, dinadaluhan niya. So nakikita yung talagang nagbago siya. So kumbaga, mas magiging maingat yung observation ng church sa kanya kumpara dun sa mga una pa lamang magiging miyembro na iglesia. Pero pwede siyang maging miyembro ulit. Basta napatunayan niya sa iglesia na talagang nagsisi siya at bumalik siya sa kabanalan. Okay? Sorry po, lagpas na tayo sa oras. Alam ko maraming katanungan. Ano pa lang po, introduction pa lang ito. So marami pa tayong lesson. Ano? So pwedeng iba yung tanong ay baka itanong nyo dun sa mga lesson na susunod natin. Okay? So magpahinga na po muna tayo. Siguro kahit mga 5 minutes. No? Pagpahinga nyo muna ako ng 5 minutes bago po tayo magsimula ng ating worship service. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.